Good morning! Welcome to the world of millionaires. So ngayon naman, I'll be discussing yung NDO or New Distributors Orientation. So anyway, my name is Jobs Ramirez. I'm a Millionaires Club member of AIM Global, Car Achiever, and a Global Ambassador of Alliance in Motion Global. So bago ako mag-start sa AIM Global, I was a former banker. Nag-work ako sa Philippine National Bank or PNB as Marketing Officer. Although maganda yung naging trabaho, maganda yung naging uniform, kaso nga lang hindi naging masyadong maganda yung income or yung sweldo. That's why I intended to join AIM Global. Sumubok lang, nakinig lang, and in God's grace, after more than 1 year, naging successful na rin ako sa AIM Global. So paano ako naging successful? Itong NDO ay isa sa mga training na kailangan nating matutunan para maging successful sa AIM Global. NDO means New Distributors Orientation. Preferably kapag member ka na or nakapanood ka na ng basic presentation, which is OPP or Opportunity Plan Presentation, as much possible, it is necessary na maka-attend ka or manood ka ng NDO. Bakit? Para makita mo yung overview ng ating business. Para malaman mo kung gaano kaganda ang AIM Global at the same time ang network marketing. So since ang NDO isa sa mga training, bakit ba mahalaga ang training sa ganitong business? Bakit mahalaga ang training? Kasi ang training, this is the backbone of your business. Ang foundation ng negosyo natin is training. Bakit? Kasi sa training, dito natin malalaman, dito ay makakagain ng maraming knowledge sa negosyo natin. Take note, mahirap matutunan yung business, mahirap mag-take off sa business kung wala tayong knowledge. It means kapag nagtitrain ka or nagtitraining ka, you will gain a lot of knowledge. Bakit ba mahalaga ang knowledge? Mahalaga ang knowledge kasi ito nagbibigay sa'yo ng confidence. Kalimitan, pag bago ka pa lang sa business, minsan wala kang confidence na kumausap ng prospect or nahihiya ka na mag-approach ng mga prospect mo kasi hindi ka pa confident. Bakit? Kasi kulang pa ang iyong kaalaman. Kaya ang tip ko sa iyo, kung kulang pa ang iyong kaalaman, huwag ka munang mag-approach ng prospect mo. And as much possible, huwag ka munang mag-approach ng prospect mo or huwag ka munang mag-invite kapag hindi mo pa alam yung negosyo natin or kapag hindi ka pa nakapanood ng NDO. Well, kapag marami ka ng knowledge at naging confident ka, technically speaking, of course, you will gain competence. Sa Tagalog, gagaling ka. You will gain competence. You will become competent. Sa negosyo natin, pag nag-join ka, hindi importante kung magaling ka o hindi. Pero, in order to succeed in any kind of business or in any kind of endeavor, kailangan mamaster mo yung craftsmanship mo. Kailangan mamaster mo yung business mo. Kailangan gumaling ka. Take note, hindi kailangan maging magaling pagpasok mo. Pero pag nandito ka na sa ating business, kailangan mong pag-aralan, kailangan mong matutunan as much possible, kailangan mong galingan sa business. Kasi lalabas lang ang result mo or magkakameron ka lang ng production kapag natutunan mo na ang business or kapag naging magaling ka na. Take note, huwag mo nang mag-focus sa pay-in or sa result or sa production. Mag-focus ka muna sa knowledge na kailangan mong matutunan. Okay? So ano ba yung mga kailangan mong iwasan sa ganitong uri ng business? May tinatawag tayo na fear. Ano yung fear? In Tagalog, ito ay takot. Did you know that fear is a liar? Why? Because fear, this is your false expectation appearing to be real. Minsan hindi naman totoo, minsan hindi naman talaga nangyayari. Pero dahil nagkakameron ka ng over hallucination, ibig sabihin naging exaggerated ang naging idea mo, yung false expectation mo nagiging totoo in response sa ating nararamdaman. Kaya ang bottom line, huwag kang matatakot. Saan ba natatakot ang kalimitan na negosyante or even network marketer? Takot sila sa tinatawag na rejection. Yung iba gusto mag-join pero takot ma-reject. Or gustong kumita, gusto maging successful, pero takot ma-reject. Take note, huwag kang matatakot ma-reject. Why? Kasi ang rejection, normal lang sa tagumpay ng isang tao. Normal lang po ma-reject. Bakit? Kasi nung bata pa tayo, hindi naman lahat po ng exams na ipasa natin. Hindi naman lahat ng niligawan nating babae, probably, hindi naman lahat tayo sinagot. Tama? Now,
as simple as that, same thing sa negosyo natin. Hindi lahat ng kakausapin natin mag-yes sa atin. Minsan, mas marami pa yung nagre-reject sa atin. Okay lang po yon. Normal lang po ang rejection. Bakit po? Hindi lahat ng pumasok sa school, hindi naman po nakagraduate. Hindi lahat ng pumasok ng mall, hindi naman lahat bumili. At hindi lahat ng pumasok sa McDo or Jollibee, bumili. Yung iba nag-CR lang. Take note. Yung mga taga-Jollibee or taga-McDo, even sa mall ba, nagiging emotional sila? Hindi, kasi tanggap nila merong rejection. Yung iba, bakit hindi nila matanggap na nare-reject sila? So, yung iba kasi, masyado silang emotional. Masyado nilang pinay-personal ang ganitong business. Take note, kailangan emotionally detach ka sa prospect mo. Okay? So, kung ayaw mong ma-reject, isa lang yung tip ko sa'yo. Huwag kang mag-invite or huwag kang mag-approach. Of course, hindi mag-move yung business mo. Bottom line, kailangan tanggapin mo na normal ang rejection. Well, sa una, masakit, okay lang maging emotional. Pero habang tumatagal ka na, nawawala na siya ng pakiramdam. Para siyang panto sa paa. 'Di ba? Pag bago ang sapatos mo, sumasakit yung sa may sakong mo or sa lower foot mo. Kasi bago pa, ibig sabihin, manipis pa yung balat. But as time goes by, kapag lagi mo na siyang ginagamit, ano nangyayari? Nagkakakalyo na, namamanhid ka na. So, same thing sa rejection. Sa una, masakit, pero huwag kang mag-alala. Habang tumatagal, kakalyuhin ka rin. So, bottom line, huwag ka lang maging emotional. Simple lang. Parang example na ganito. Lahat ba ng pinara mo na jeep or taxi, lahat ba tumigil sa harapan mo? Hindi naman. Tanong, nag-emote ka ba? Alangan namang mag-iiyak ka kasi hindi ka tinigilan ng jeep. Well, part kasi baka naman puno na o baka naman hindi ka nakita. Huwag ka lang titigil sa kapaparan ng jeep or tricycle or taxi. Darating din at darating yung sasakyan na masasakyan mo papunta sa pupuntahan mo. So bottom line, huwag ka lang emotional. Tanong, paano ba hindi maging emotional? Simple lang. I-apply mo yung tinatawag natin na SW principle. Ano ba yung SW principle? Some will join, some won't join. So what? So who's next? Take note. Meron daw sasali, merong hindi sasali. Ano ngayon? Tama? Proceed ka sa sunod. Kasi bottom line, mayroon at merong mag-join sa'yo. Basta gawin mo lang ang negosyo natin. You know what? God created, even provision first before the endeavor. Bago gawin ng Panginoon Diyos ang mga kakain, ang pinrovide niyo muna pagkain. Nakakita ka na ba ng ibon na lumilipad sa himpapawid na basta na lamang nalaglag, malnourished na matay? Wala naman unless binaril yan. But bottom line, ng ibon, pag gising niya sa umaga, wala nang petix mode yan, di ba? Hindi na sila naggasay na oras. Hanap na agad ng pagkain. Kasi ang thinking nila, may pagkain na, hahanapin na lang nila. Tama? Same thing sa negosyong ito. Bago ka pa mag-join sa AIM Global, bago ka pa maglabas ng 7N80, bago mo pa ipangutang yung 1 head, 3 heads, or 7 heads mo, yung tao na magpapa-global ambassador sa'yo, yung tao na magpapayaman sa'yo, andyan na sila, hahanapin mo na lang. Kasi hindi naman kakatok yan sa pinto mo. Ano nga sabihin sa'yo? Ako, nak ako ang sugo. Magsi-7 heads ako. Hindi naman ganun eh. Kailangan lumabas ka, kailangan mahirapan ka, kailangan mapagod ka kasi God is fair. Ibinibigay niya ang tamang tao kapag tamang tao ka na. Okay? So bottom line, huwag matakot sa rejection. Normal lang. Huwag maging emotional. Apply mo lang ang SW principle. Okay? Did you know that Mark Zuckerberg, the owner of Facebook right now, 9 years ago, in-invite niya yung 5 tao o 5 kaibigan niya to see his business presentation called Facebook. Unfortunately, hindi dumating yung 5. 2 lang ang dumating, named with Dustin and Eduardo. And the good news of that was 9 years ago. Yung 5 na inimbita, 2 lang yung nag-join sa kanya, and right now, 2 of them, together with Mark Zuckerberg, they become a multi-billionaire because of Facebook. Ano kaya ang iniisip nung 3 na hindi sumama or nag-reject sa opportunity?
Siguro ang sakit ng ulo nila, tama ba? Same thing sa negosyo natin. Mag-invite ka lang. Okay lang kahit hindi sumama sa'yo o hindi mag-join sa'yo yung prospect mo. Huwag kang mag-alala. Pag yumaman ka naman, laking sakit din ang ulo nila dahil hindi sila sumama sa'yo. So, bottom line, normal lang ang rejection. Ano ba? Yung iba, merong fear of failure. Takot mag-fail. Lagi nang iniisip nila, baka naman hindi para sa akin yan. Baka naman mabigo ako dyan. Guys, did you know that lahat ng taong naging successful, bago sila naging successful, they failed a lot of times. Totoo po yun. Well, bottom line, sabi nga, failure is not about falling down, but it's about refusing to get up. In life, it's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Kaya kung nag-join ka na sa previous networking mo before, hindi ka nag-succeed, nag-fail ka sa previous business mo, nag-fail ka dun sa trabaho mo, even sa relationship, okay lang yon. Ang mahalaga, tapos na yun eh. Yun na yung kahapon. Okay lang nag-fail ka sa mga bagay na yon. At least meron kang learnings. Kung tapos na yun, okay lang yon. At least yung ngayon, willing ka uling tumayo at willing ka muling magsimula. Okay? That's why failure is normal. Even Thomas Alva Edison, his story is very, inspiring. Okay? So, fail means it's the first attempt in learning. Ibig sabihin, you learn on your failure. When Thomas Alva Edison is trying to invent the incandescent bulb, this person took 10,000 failed experiment bago niya ma-perfect yung element inside the filament of the bulb. Well, in the 10,000 times na experiment niya, napailaw niya ang buong Manhattan, even buong New York. Sikat na sikat siya. Anong sabi ng reporter? Hello, Mr. Edison. How did you feel that you failed 10,000 times bago mo napailaw yung bumbilya? Anong sabi ni Edison? Actually, I never failed. I just learned that there are 10,000 elements that cannot be made into one filament. Tama ba? So, it means failure is not the opposite of success. Failure is part of your success. Bottom line, kapag yung nag-fail ka, nire-reject ka, that's normal. That is, pandagdag siya sa learnings and growth mo. Okay? So, ano ba yung mga kailangan mo i-consider sa negosyong ito? Pinakamahalaga, there's what we call attitude. Ang Tagalog, pag-uugali. Attitude. Ano ba ang kailangan mong attitude sa negosyo natin? Alam nyo po, hindi kailangan na magaling ka sa business bago ka mag-join. It's not actually necessarily na maging magaling. In fact, hindi natin kailangan na magaling. Ang kailangan natin yung taong willing makinig at willing matuto, may tamang pag-uugali. Kasi kahit magaling ka or magaling yung prospect mo at hindi naman marunong makinig, baliwala din. Guys, bottom line, kung magaling ka sa sales, magaling sa trabaho mo, network marketing and even AIM Global is a far different ballgame. Okay? Ano yung dapat attitude? Dapat meron kang good listening and learning attitude. Tama? In layman's term, this is called yes upline attitude. Kasi bottom line, kailangan sumusunod ka sa upline mo kasi sila ang roadmap to success. Okay? And did you know na ang success mo ay nasa iyo din? Ano ba yung milestone to success? Ang pagyaman mo sa negosyong ito, wala kay upline, wala kay downline, wala sa ibang tao. Na kanino? Nasa iyo. Tama? Ano ba yung milestone bago ka maging successful, bago mo makuha yung mga pangarap mo? Number 1, of course, you have to be part and join the business. Second step, kailangan mag-humble down. Tanggalin mo yung pride. Tanggalin mo yung ego. Kailangan mag-humble down ka sa upline mo. Bakit? Kasi pag nag-humble down ka, you will tend to listen. Makikinig ka. Tama ba? Kasi pag nakinig ka, what it will be done, okay? You will learn the business. Matututunan mo yung business kapag marunong kang makinig. Ano mangyari pag natuto ka? Well, kailangan mong i-apply yung mga natutunan mo. Baliwala yung training na natendan mo, natutunan mo, kung hindi mo siya nilagyan ng action. You have to apply. And then upon application, dun mo malalaman what are the effective and not effective on your personal and even for yourself. Okay? Ayun, after mo i-apply, kailangan mo magturo. You have to teach your downlines on how to do the business properly. Kailangan kang magturo. Hindi pwedeng laging ikaw.
Kaya nga ginawa tong video na to, kasi hindi forever laging upline mo. Kailangan mo tong pag-aralan. You have to teach. Hindi pwedeng ikaw lang yung magaling. Kasi pag ikaw lang ang magaling, tinamaan ka ng magaling. So, kailangan magturo ka. Now, pag naturuan mo, yung tinuruan mo na downline, of course, ano mangyari? You will be able to duplicate. Dati ikaw lang umahato, ngayon dalawa na kayo kasi marunong na siya. Tama? Guys, AIM Global is a copy business. Gusto mo bang kopyahin ka ng downline mo? Ang tanong, are you worth copying? Karapat dapat ka bang kopyahin? Kasi kung tatamad-tamad ka, wag na lang. Tama ba? Baka kasi mamaya reklamo ka na reklamo, apply yung downline ko, tamad-tamad. Tama ba? Nung tinignan ka, tamad-tamad mo din, natural. Hindi ka pwedeng mag-expect ng maging agila yung mga downline mo kung ikaw pipitarat. Kailangan, if you want to be duplicated, dapat you have to be worth duplicating. So, kailangan i-duplicate mo yung sarili mo. Now, yung dinuplicate mo, of course, they will duplicate on themselves and then it will be multiplied. Dati dalawa lang kayo. Ngayon, naging 4 na. Afterwards, naging 8 na kayo. Naging 16 na kayo. Naging 32 na kayo. Hanggang hindi mo na maawat. Kailangan mag-multiply ka. Okay? And then, of course, kapag nag-multiply ka na, you'll have a big network. Dati, Hong Kong lang yung grupo mo. Dati, Taiwan lang. Ngayon, grabe, spread out na. Even Nigeria, even Africa, even Europe, even Asia, even Russia. Ang dami mo ng grupo. Kasi malaki na ang network mo. Kasi pag malaki na ang network mo, of course, you'll have a big income. Kasi pag malaki na ang income mo, you have no choice. You will be able to reach your dreams. So, is this what we are fighting for? Yung pangarap natin? Ito ba ang dahilan kung bakit nagpupuyat tayo sa training? Ito ba ang dahilan kung bakit nagtitiis tayo sa mga rejection ng mga prospect natin? Yes, pangarap natin para kanino? Hindi para sa atin. Para sa pamilya natin. Tama ba? Now, bottom line, we are doing such certain thing. Itong pagod, sakripisyo, hirap natin, ginagawa natin to para sa mga pangarap natin. But unfortunately, hindi lahat ng nagjo-join nakukuha yung mga pangarap nila. Hindi lahat na nagjo-join nakukuha yung bahay at lupa, dream business and even dream car nila. Why? Hindi nila nakuha yung mga pangarap nila. Simple lang. Kasi wala naman silang malaking income. Bakit ba hindi lumaki yung income? Kasi hindi naman lumaki yung network. Dalawa na nga lang yung downline. Nag-quit pa. Tama ba? Bakit ba nag-quit? Bakit ba hindi lumaki network? Kasi hindi naman nag-multiply. Bakit ba hindi nag-multiply? Kasi hindi naman nag-duplicate. Bakit ba hindi nag-duplicate? Hindi ka kasi nagturo Tama? Bakit ba hindi ka nagturo? Kasi wala ka namang in-apply. Bakit ba wala kang ginawang action at wala kang in-apply? Kasi hindi ka naman natuto, wala kang natutunan. Bakit ba wala kang natutunan? Kasi hindi ka marunong makinig. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Kasi punong-puno ka ng pride. Piling mo lagi kung magaling. Acne, alam ko na yan. So, kailangan iwasan mo yung alam ko na yan attitude. Kaya pati ikaw nag-quit na. Tama ba? But bottom line, sa milestone to success, sundan mo lang ang procedure natin. Humble down, listen, learn, apply, teach, do necessary activities, duplicate, multiply, big network, big income, of course. Makukuha mo yung mga pangarap mo sa AIM Global. Pero, hindi pwede mag-shortcut. Hindi pwedeng kaka-join mo pa lang, nagtiteach ka na agad, nagtuturo ka na agad. Pwede ba yon? Hindi. Hindi pwedeng nag-humble down ka pa lang, malaki na agad yung network mo. Hindi pwedeng nagle-learn ka pa lang, nag-multiply ka na. Hindi pwedeng ganun. So, kailangan, it should be step by step. Walang sekreto. Meron lang sistema. Okay? So, ngayon, of course, you have to believe, that AIM Global is given to you as a blessing by our Heavenly Father, our Creator. Tama ba? Kasi kung blessing ito, you have to spread this out all over the world. Tama ba? Of course, believe in AIM Global, believe in the company. Bakit kailangan mong maniwala sa company? Well, in terms of credibility, AIM Global is not on trial. You are on trial. In terms of credibility, 10 years na po ang AIM Global. May 2,000 na naging milyonaryo. Wala nang kailangan patunayan. Well, let's do certain math. I believe in the company. Why? Kasi imagine, as of 2015, 1 year, January to November 2015, ang payout, ibig sabihin, pinasweldo ng AIM Global sa kanyang mga distributor, that's how much?
2.7 billion pesos. My God. Tama? And now, hindi lang yan. Ang sales ng AIM Global is 3 billion. Kasi normally, kung magkano ang payout nila, yun din yung pay-in sa kanila or yung sales, yung pumasok na pera. Ganito kalukrat. Dito pa lang makikita mo na kung gaano ka-distributor friendly ang marketing plan ng AIM Global. Hating kapatid ng AIM Global at ang distributor. Hindi tulad ng ibang company. Tama? Kunti lang binibigay sa distributor. Dito, 50-50. Now, kung 3 billion in 1 year ang sales ng AIM Global, that's how much per month? That's 273 million pesos per month ang sales ng AIM Global. And that's 68.2 million pesos per week. And that is 11.4 million pesos per day. And that is 947,000 pesos per hour ang sales ng AIM Global. Tanong, matatag ba ang AIM Global? Definitely, yes. Tama? So of course, believe in the company, believe in the management. BOD plus Vice President, you know what, guys, ang combined experience ng BOD pa lang is more than 50 years in multi-level marketing. Sinamahan pa ng 3 Vice President. They have approximately 40 years of experience in MLM. So almost a century ang experience ng kapitan ng barko na sinasakyan natin. Tanong, sigurado ba tayo na makakarating tayo sa pupuntahan natin? Oo naman, di ba? Kasi ang kapitan ng barko ng AIM Global, veteranong-veterano sa kanilang ginagawa. Of course, sinamahan pa yan ng marketing team. Experience nila sa multi-level marketing. Hindi lang yan. Plus 30 speakers bureau na lumilibot sa buong Pilipinas and even sa Asian countries to educate distributor katulad natin. Okay? And of course, believe in the product. Ang produkto natin, napakadami ng napagaling. For the last 10 years, thousands and hundreds of thousands of people ang napagaling ng ating products. Plus, our new products which is belong sa AIM World Online Division, which is iProtect. Ganyang kaganda. Nag-i-innovate ng AIM Global. Ayan. And then, of course, believe in your upline. Of course, believe in the company, believe in the management, believe in your upline. Yung upline mo, siya ang may dahilan kung bakit ka nandito. You have to thank your upline. Kasi baliktad-baliktarin mo man ang mundo. Siya pa rin ang nag-imbita sa'yo. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka sa, most wonderful, life-changing opportunity in the whole world. Alliance in Motion Global. Of course, you know what? I have a story in here. You know what? Merong isang parrot collector, and this parrot collector used to go to, sa pet shop para magtingin ng parrot na bibilihin niya. And of course, meron siya nakitang parrot. Ang sabi noong parrot collector sa tindero, sa nagtitinda, magkano tong parrot na to? Nang ganda-ganda naman niya. Ang sabi noong tindera, ayan, that's 10,000 pesos. Ang sabi ng collector, abang, mahal-mahal naman yan. Bakit naman ang mahal yan? Ang sabi ng tindera, kasi yan, marunong mag-OPP. Kaya pala mahal. Di lumipat siya ngayon kasi out of budget. Humanap ng ibang parrot. Merong nakita itong parrot collector, hindi kagandahang parrot. Pero okay din naman, pero parang hindi ganun siya ka-healthy. Ang sabi ng parrot collector, ito na lang bibiling ko. Mukhang mas mura. Magkano ba to? Ayan, 20,000 yan. Bakit mas mahal? Hindi naman siya mas maganda. Kasi yan, marunong mag-OPP, marunong mag-NDO. Matindi. Kaya pala 20,000. O hindi lang yan. Sabi ng parrot collector, ang mahal naman yan. Sige, hanap na lang ako ng iba. And last but not the least, meron siyang nakitang parrot na laglag ang tuka, laglag ang pakpak, talagang unhealthy. Sabi ng parrot collector, sigurado mura na to. Ang sabi sa tindero, Manong, magkano tong parrot na to? Sigurado mura na to. Ang sabi nung Manong, ayan. Anong tindero? Ayan. 30,000 yan. Pinakamahal pa. Ang sabi ng parrot collector, bakit naman ang mahal-mahal yan? Ang sabi ng tindero, kasi yan ang upline nung dalawang marunong mag-OPP at marunong mag-NDO. Kaya naman pala. So bottom line,
you have to treasure upline. Ano mang skills level, income ng upline mo, malagpasan mo man siya pagdating ng araw, bottom line, you have to thank and love your upline. Okay? Meron tayong rule sa upline and downline relationship. Okay? Take note, when you're up, go down, but when you're down, go up. Ano ibig sabihin yan? When you're up, kapag mataas yung level of excitement mo, motivation mo, go down. Punta ka sa downline mo. Okay? Kapag excited ka, pag may pay-in ka, pag meron ka nakausap na passive prospect, punta ka sa downline mo. Tama? Kasi ang excitement level, madaling ihawa sa mga downlines mo. But when you're down, go up. Kapag ka disappointed ka, kapag embarrassed ka, kapag, hindi nangyayari yung mga expectations mo, kapag lowbat ka, paglaglag ang tuka mo, when you're down, go up. Punta ka kay upline. Huwag kang pupunta kay downline pag nanghihina ka. Why? Kasi as an upline, ikaw ang source of motivation and inspiration ng downline mo. Tama? Baka mamaya, binaliktad mo. Baka mamaya, when you're down, go down. Sabihin mo sa downline mo, downline, ang hirap, no? Sabihin ng downline, oo nga, upline. Downline, mag-quit na kaya tayo na. Diba? Pati ikaw nagdamay ka pa. Tama? So, bottom line, when you're up, go down. When you're down, go up. Ulitin ko When you're up, go down. But when you're down, go up. Okay? And then next, of course, you have to believe in your downline and leaders. You know what? Ang downline mo, kailangan niya ng affirmation. Lagi mong pupurihin. Huwag mo laging papagalitan. Okay? So, you have to love your downline. You have to feed them. You have to teach them. As an upline, ikaw ang source ng motivation. Lahat ng inspiration sa iyo manggagaling. Huwag dapat ikaw maging source ng frustration ng downline. Okay? So, take note. As an upline, kailangan siya magbibigay ng motivation and inspiration sa downline and isa lang leaders man. Of course, huwag makakalimot maniwala sa sarili mo. You know what? Kasi guys, sabi nga, believe in yourself. Marami tayong program na na-install sa utak natin even we were young na, hindi naging appropriate sa success principles. Tama? Marami tayong program, marami tayong belief, marami tayong, principle na tinuro sa atin, yung traditions and even yung family culture values natin na hanggang pagtanda na dinadala natin. Tama? So, you have to believe in yourself. You have to believe in yourself that you are the chosen one. Maniwala ka dapat sa sarili mo na ngayon pa lang, kayang-kaya mong maging successful sa AIM Global. Dapat sa utak mo pa lang. Dapat sa isip mo pa lang. Done na. Ano yung done na? Alam mo sa sarili mo, magiging successful ka. It is just a matter of time. It is just a matter of effort. It is just a matter of hard work. At magiging successful ka. Tama? Kung sa utak mo pa lang, nag-aaway pa sila, kaya ko ba? Parang hindi Magiging half-hearted yung galaw mo. Tama? Kaya kailangan 100% believe in yourself that you can become successful sa Alliance in Motion Global. Okay? And then of course, may tinatawag tayo na commitment. You have to commit to your goal. You have to commit to your dreams. Meron pong 3 level ng commitment. Okay? First level is what we call TRICO. Ano yung TRICO commitment? Ito yung na-reject lang ng konti, ayaw na. 10% lang yung chance na maging successful or 10% lang yung commitment niya. Ito yung tipo na, downline, panoodin mo naman tong training. Ang sabihin siya ng downline mo, upline, TRICO. Nako, 10% lang, di pa panoodin nun. Tama? Mas gugustuhin pang manood nun ng Barcelona. Tama ba? Ng train to Busan kaysa sa training. So, kailangan, hindi ng commitment mo. Ano yung second level of commitment? May tinatawag tayo na do my best. Upline, I will do my best. I will do my best commitment is only 50% commitment. So, 50-50. Ito yung humila lang ng konti yung connection, ayaw na. Tama? Ito yung ma-reject lang ng mga 10 tao, ayaw na. Tama? So, ano yung perfect level of commitment? Whatever it takes commitment. 100% level of commitment sa goals and success mo. Ano yun? Ito yung tipo na kahit anong mangyari, kahit na walang internet, gagawa ko ng paraan. Bibili ako ng load para lang magkameron ako ng 3G or 4G data para ma-download ko ang training. Ito yung kahit
Kahit i-reject pa to ng 1,000 tao, hindi to titigil. Bakit? Kasi committed siya 100% sa goal niya. Ito yung tipo na ang treatment niya sa AIM Global, ito na yung last card niya. Ito yung tipo na tinaya mo na yung buhay mo sa AIM Global. Ang dami mo sakripisyo. Well, the more sacrifice you give, the more reward you will receive pagdating ng araw. Ito yung commitment na patay kung patay. Tama ba? So, may story dyan. It's called, the story of Fox and the Rabbit. There were a group of fox na, lunchtime. Ang sabi ng group of fox sa isa kasama niya, sabi nung ibang kagrupo niya sa fox, I will eat that rabbit. I will catch that rabbit and eat it for my lunch. Ayabang. Ngayon, hinabol yung rabbit, nung fox yung rabbit. Hindi naabutan. Pagod na pagod. Bumalik siya sa grupo niya, sabi ng fox, oh, bakit hindi mo na huli yung rabbit? Akala ko ba kayang-kaya mong hulihin? Ang sabi ng fox na humabol sa rabbit, sabi sa kanyang kagrupo, I don't understand. Hindi ko naabutan yung rabbit kasi magkaiba kami ng level of commitment. Ako, I was running for my lunch. That rabbit was running for his life. So kaya hindi inabot. Sinong mas mataas yung level of commitment? Yung rabbit. Kasi pag hindi niya binilisan ng takbo, paktay siya. So bottom line sa negosyo natin, sino ka dapat? Ikaw ba yung rabbit or ikaw ba yung fox? So if you want to become successful, kailangan ikaw yung rabbit. Dapat gawin mo tong AIM Global as if dito na nakataya ang buhay mo. Ito yung perfect level of commitment. Of course, discouragement, sa una, marireject ka, that's external. Pero yung discouragement, it is internal. Habang tumatagal, hindi ka na-discourage kapag sanay ka nang i-manage ang emotions mo. Of course, you have to be excited all the time. So, kailangan excitement. Punong-puno ka ng excitement. Dapat excited ka. Dapat meron kang tinatawag na delayed gratification feeling. Paano yun? You have to start this business as if nandun ka na sa pupuntahan mo. Dapat lagi excited. Pagising mo sa umaga, thank you Lord, grabe. Ang dami na naman mag-join sa business ko. Tama, you have to be excited. Kailangan kapag naramdaman mo na hindi ka na nakakatulog dahil feeling mo, maabot mo na yung pangarap mo, malapit ka na. Tama? Parang ganito lang. Example, tumaya ka sa loto. That was Friday. After nung taya mo sa loto, noong Saturday, binola siya, ikaw pala yung tumama, jackpot 50 million. Nung tumama ka ng 50 million Saturday, kaso Monday pa yung bigayan ng pera. Kasi weekend. Tanong, makakatulog ka ba nung gabi ng Sabado at Linggo? Hindi. Hindi! Tama? Same thing sa negosyo natin. You have to treat as if. Tama? Malapit na yung success mo para malalo ka maging excited. Of course, you have to focus. Kailangan focus ka, number 1, sa AIM Global. Ang AIM Global, sobrang seloso. Ayaw niya na meron siyang kasabay na kumpanyang ginagawa mo. Baka mamaya, mabalitaan ka, member ka pala ng Vitaminos. Yung iba, member ng Royal True Orange. Yung iba naman, member ng kung ano-ano. Tama, yung iba nag-gold exit na, di ba? So, alam nyo, kailangan focus. The BOD, the Vice President, the management is working so hard to develop AIM Global para sa ating mga distributor. Kailangan ibigay din natin yung focus sa company. Focus sa AIM Global. Dapat kung AIM Global lang. Pangalawa, mag-focus ka sa goal mo. Maraming distractions dyan. Parang ganito lang yan. Diba ang kabayo pagka tumatakbo sa karera, merong harang yung dalawang gilid ng mata. Why? Kasi focus lang sila sa kanilang pupuntahan. Same thing dapat sa negosyo natin. Focus ka lang, okay? And of course, dapat meron kang goal. Good news, sa module natin ng IOP, meron tayong tinatawag na goal setting. Iga-guide ka kung magkano ang i-goal mo na income at kung magkano yung capable, ibig sabihin, possible mong ma-workout kung baguhan ka. You have to set a goal, okay? And of course, kapag na-accomplish mo na lahat ng mga bagay na kailangan mo accomplish, you have the right attitude, meron kang proper belief system, meron kang commitment, okay, na-master mo yung discouragement mo, excited ka lagi, meron kang focus, result na yung darating sa'yo. Katulad
ng mga taong ito. Alright. So anyway, I hope and I pray na natuto ka sa NDO. And I hope and I pray na i-apply mo yung natutunan mo. So God bless, more power, and AIM World.